Ito mga kapatid ang paningin no ng international media no sa mga ginagawa ng China no dito sa West Philippine Sea, partikular mga kapatid ngayon. So umiikot na mga kumakalat ngayon sa social media na sinasabi ng China ang Palawan daw ay bahagi ng kanilang bansa, mga tol, noong unang panahon pa na pinamunuan daw ng kanilang kalahi ng 1,000 taon, kaya dapat daw ibalik na ng Pilipinas ang Palawan sa kanila mga kapatid, no? Pero ang totoo, 'di ba? Ang totoo, alam naman natin talaga na ang pakay nitong China is makuha lahat ng yaman, lahat ng likas na yaman, kung maaari lang sa lahat no ng parte ng daigdig para sa kanilang bansa, mga tol. Ngayon ito panoorin natin mula dito sa first post. Sabi rito, Philippines lambas China after social media claims on oil-rich Palawan. Napakayaman kasi mga kapatid ng Palawan pagdating sa langis, no? Kaya tina-target, no? Eto mga kapatid, panoorin natin to mula rito sa first post. Bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. And in our last story, we shift our focus to Southeast Asia. Amid the ongoing territorial dispute with Manila, Chinese nationalists have laid yet another erroneous territorial claim. In recent weeks, posts have been circulating on China's TikTok-like app RedNote to claim that the Filipino province of Palawan belongs to China. China's expansionist claim. Biruin mo mga tolo, eto bansang China. Yan. Ito yung isa ng island nila. Ito, Taiwan to eh. Pero mo, bansa daw nila to. Part daw to ng bansa nila. Palawan is the largest province in the country with a total area of over 14,000 square kilometers. The area around Palawan's vast coastline is rich in oil and gas. Yon, napakayaman. Napakayaman sa oil and gas, mga kapatid, no? Kaya ganon na lamang ang pagnanais nila dyan. With Manila approving several fossil fuel explorations in recent years. The province is also known as the last biodiversity frontier of the Philippines due to the presence of exotic land and aquatic animals. Manila strongly refuted the claims over Palawan made on Chinese social media. It pointed to the internationally recognized Treaty of Washington of 1900, which defines the Filipino territory in its current form. Manila asserted that not an inch of Filipino territory can be claimed by countries which undermine regional stability, and that the state of Palawan is and will always be Filipino. At sa palagay ko mga kapatid, no, wala sigurong Pilipino kahit na sino pa ang sinusuportahan mong kandidato, mga kapatid, no, pro-China man yan o hindi. Wala sigurong Pilipino ang papayag, no, na ang Palawan, kahit na hindi ka taga doon, mga tol, pero yan ay parte ng ating bansa. Wala sigurong Pilipino ang papayag na ang Palawan ay bahagi ng China. O kikilalanin ang claim nitong isang website na to mula sa China, nagsasabing ang Palawan daw ay bahagi ng China at dapat daw ibalik sa kanila. Kasi nga ang giging taktika nga nila, mga tol, sabing gano'n ng mga eksperto, no, magsisimula muna sila sa isang kasinungalingan at paulit-ulit nilang sasabihin yung kasinungalingan na yan hanggang sa tumatak na sa utak nila at maging totoo na sa kanilang mga isipan. Diba? Bine-brainwash nila yung kanilang mamamayan para manawagan sa kanilang gobyerno. Atin pala yan eh. Diba? Atin pala yan, kumilos kayo, gumawa kayo ng paraan para mabawi natin yan. Ganon mga tol. Diba? Kaya hindi tayo magtataka kung darating ang panahon. Diba? Isa na talaga yan sa kanilang inaangkin. Kasi biruin mo mga kapatid, itong South China Sea. Nagsimula lang daw nilang guhitan yan. Itong 9-dash line na tinatawag. 1947. Pero sa hinaba-haba ng panahon, napakarami ng sumakop sa Pilipinas. Napakarami ng mga gerang nagdaan. Diba? Kailan ba nagsimula ang unang digmaang pandaigdig? 1914. O una yon mga tol. 1942. Pangalawa, diba?
Natapos ata yung pananakop ng mga Hapon ata 1945 dito sa Pilipinas. O 1942 nga ba pangalawa? Comment na lang kayo kung ano yung taon talaga yung pangalawang digmaan pandaigdig, di ba? 1947 mga kapatid, tapos na yung gerang pandaigdigan nung nag-claim ang China ng kanilang 10-dash line o 9-dash line dito sa South China Sea. Imbento lang nila yun, ginawan lang nila ng peking historical claim nila. Katulad na lamang nitong Palawan, inimbento lang nila at ginawan din nila ng peking historical rights, di ba? Tapos paulit-ulit nilang sinasabi sa isip nila, o tignan mo kung saan na sila nakarating ngayon. Di ba? Kine-claim na talaga nila itong buong South China Sea na teritoryo nila. No, umabot na nga tayo sa Court of Arbitration napawalang bisa na nga yung claim nila pero matigas pa rin mukha nila. Several Filipino leaders have called these claims not just historically inaccurate, but part and parcel of a familiar Chinese pattern. Oh, di ba? Pattern. The pattern, Gawain na talaga nila yan they say, in which Beijing's territorial aggression is masked as historical rights. The claims made on Chinese social media fall in line with Beijing's continuous show of force near the Philippines. As recently as mid-February, China deployed Coast Guard ships within just 64 kilometers of Palawan. Beijing continues to press its claims within the Filipino maritime zone, despite a 2016 verdict by an international tribunal rejecting these claims. O yan, no? Despite the 2016 verdict by an international tribunal rejecting these claims. Pero mo mga kapatid, meron na kasing hatol mula sa isang international tribunal at na-reject na nga yung claims ng China mga kapatid na ginawa lang nila, inimbento lang nila noong 1947. Na paulit-ulit nilang pinapaniwala sa utak nila hanggang sa para sa kanila, naging totoo na. Totoo na yung claim nila mga kapatid para sa kanila. Pero para sa lahat, para sa lahat mga kapatid, yan ay imbento lang. Kaya nga natalo sila sa sa Permanent Court of Arbitration. The Philippines under President Ferdinand Marcos Jr. has pushed back against Chinese aggression. But despite international pressure, an increasing number of Chinese vessels regularly occupy the Filipino exclusive economic zone in the South China Sea. In China, where the flow of information is tightly controlled and social media exchanges are closely watched, the claim over Palawan appears to be a crafty strategy. Oh, di ba? Pakinggan nyo yung sinasabi mga kapatid. Sa China kasi controlled yung kanilang social media doon, yung pinapakalat nila mga information controlled. At nababantayan nila mga kapatid. Kaya etong pag-angkin nila sa Palawan mga kapatid ay lumalabas na ito isang sabi nga rito crafty strategy. Ano yun? Panoorin natin. Closely watched, the claim over Palawan appears to be a crafty strategy to make conditions for a potential territorial aggression. Kinukondisyon nila mga tol yung kanilang mga kaisipan. Para papaniwalain yung kanilang mga mamamayan na itong lugar na to, atin yan. A strategy that relies on intimidation rather than legitimacy. Relies on intimidation rather than legitimacy. Wala na silang pakialam kung legit ba yan o hindi. Basta i-intimidate nila. Yun yung purpose ng kanilang pagpapalakas. Yun yung purpose ng kanilang paggawa ng malaking sandatahan, ng malaking navy mga kapatid, di ba? Kaya nga sabi, doon sa isang napanood natin, etong PLA Navy, hindi naman talaga to ginawa para makipaggera sa ibang mga bansa, mga tol. Kasi ang pinaka tinuturo sa kanila, mga tol, hindi yung skill sa pakikipaglaban, kundi yung kanilang doctrine sa katapatan, sa disiplina nila at sa paniniwala doon sa mga dapat nilang paniwalaan. Pero hindi yung pakikipaglaban. Kaya etong mga tol, pang-intimidate lang talaga Doon sila nakafocus. Hanggat sabi nga doon sa kanilang Art of War, 'di ba? Kung kaya nilang talunin ang kalaban nila nang walang nangyayaring gera, di mas maganda. So eto yung pamamaraan nila. As the Philippines stands its ground, will the world act before China's expansionism goes too far? 'Di ba? Hay, naku po. Anyway mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, papayag ka ba
no, doon sa claim. Hindi pa man official na ito'y sinasabi ng kanilang gobyerno, pero sabi nga natin mga kapatid at sabi nga dito, yung kanilang mga social media information na kumakalat doon sa kanilang bansa ay closely watched, controlled, sabing ganon mga tol. 'Di ba? Controlled ng kanilang alam mo na, CCP. Malamang sa malamang mga kapatid, may basbas 'yan. May basbas 'yan ng kanilang gobyerno. Di naman siguro sila maglalakas ng loob na magpakalat ng mga ganong impormasyon na alam nilang makakasira sa peace and stability na kanilang isinusulong kuno. 'Di ba? So ano masasabi mo rito? Ikaw papayag ka ba mga kapatid na itong Palawan inaangkin ng China at kanila daw 'yan at kailangan daw nating ibalik sa kanila? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.